Na mga idol, magandang gabi sa inyo. Mag-update lang pala ako kung bakit hindi ako nakakapag vlog. Maraming nag-chat sa akin ba't di na daw ako nag-vlog. Ang ano ko po ay medyo busy po talaga ako ngayon. Unang-una ay nagpapagawa po ako ng aking munting tahanan dahil sa pagsusumikap natin ay nakakapagpatayo tayo ng munti nating pangarap na bahay. Yung pangalawa po ay sa duty po natin, may trabaho po tayo. Tapos marami rin tayong inaasikaso po. Kaya hindi po ako makapag vlog masyado. Talagang matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag vlog. Marami nang nagchat sa akin kung anong update dun sa aking mga manok, dun sa aking mga white. Ngayon po ay tayo may mga breed. Pag may time po ay tayo ay mag-update sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung aking may breed po tayo ngayon. Almost white po yung binarid ko ngayong taon. Dahil yon yung good discoverer, yung binuo ko ng mga white. Hindi po sila masyadong gwapo, pero talagang may special sila na palo. Parang one time mayroon siyang isang palo na pwede pumatay sa kalaban. Kaya yun yung po yung itutuloy ko yung aking mga white. Yun po ay dinevelop ko ng almost nasa 4 years ko nang ina-develop, pero tuloy-tuloy ko pa rin po siyang ina-develop. Kasi yung breeding po ay talagang araw-araw po natin pinag-aaralan yan. Hindi po perfect hindi ko masasabing perfect yung aking breeding, yung aking binuong linyada, pero good percentage po yung kanyang panalo. Kahit yung mga nag-update sa atin, yung nakakakuha, talagang may score. Kahit dun sa ating mga iba't ibang kulay, yung red, good scorer pa rin dun sa mga kumukuha. Kaya ako tuwan-tuwa. Ang una ko lang nakikita dun sa akin, yung cutting niya na may kasamang power. Yun lang yung nakikita kong special para dun sa breeding ko. Power plus cutting. Meron kasi na manok na may cutting pero mahina naman yung powder niya. Hindi siya masyadong pumapasok sa katawan ng manok yung kanyang talim ng tari. Parang pag-cutting niya, parang dumadablos lang kasi yung hindi niya dinidiin yung palo niya. Yan. Pero yung nakikita ko din sa akin, may cutting siya na may kaunting diin. Yun po yung para sa akin napaka-importante. Yan. Pag hindi po ako masyadong busy, update ko na po kayo sa aking mga breeding. Kunti na lang yung aking manok sa cording. Ang natira na lang po ay halos sa yung aking mga broodcock. Yan. Bali, ba't tayo medyo madilim? Tayo po ay nasa duty. May kunti tayong pagkakataon para i-update kayo dun sa ano nangyari dun sa aking breeding sa aking YouTube channel. Yun, shoutout pala doon sa palagi nagchat sa akin, doon sa mga subscriber ko na nakabang pa rin sa mga update. Ang halos na ibenta ko ngayong taon na yung aking mga stag po last year. Natirhan lang yata ako ng nasa 8, parang ganun na lang yung pinili ko yung mga gagawin kong brood stag. Tapos yung mga winners ko, ginawa ko na silang brood stag. Nagbase ako dun sa kanilang mga marking last year. Yung marking na napaka good scorer, maraming panalo. Yun yung itinutuloy ko po. Pero yung bad na yung kanilang marking, hindi siya masyado na may nanalo, pero lamang pa rin parang 50-50, parang ganun, or 40-60. Hindi ko na po yun itutuloy. Yan. Pero yung mga nasa 75% to 80%, yun po yung itutuloy ko ngayong taon. Kaya almost white tayo ngayon. Tutuloy ko na yung white ko kasi talagang para sa akin, proven na para sa akin. Yan, yung aking mga white. Dahil patunayan ko na kahit doon sa mga buyer ko. Kaya yun na, itutuloy ko na silang linyada. Yan. Ako'y proud dahil yun ay dinevelop ko. May mga linyada ako na pinasok sa kanila ng ilang porsyento, maliit na porsyento. Yung binalik-balikan ko yung aking mga marking, yung aking mga notes dun sa aking notebook.
paano ko binuo sila, kung ano yung mga nakapasok na linyada. Yun, may mga pinataas ako na porsyento doon. Halimbawa ay lemon, pinataas ko ng porsyento yung lemon. May yellow ligadans na tinaasan ko ng konting porsyento. Yun, may hatch, pero yung hindi po mawawala yung ating McLean hatch dahil isa yan sa mga panimpla natin. Isa sa nagbibigay sa atin ng panalo din yung ating mga McLean hatch. Kahit na medyo matagal na, nung buhay pa si Sir Ray Itchon ko pa nakuha yan, tapos namatay na nga siya. Dati binibigyan niya ako ng payo dun sa kung paano gagawin ko dun sa binigyan niya sa akin linyada. Na binigyan niya sa akin linyada dati na ako'y bumili sa kanya, kakwera ko ng 2 pares, McLean saka Boston. Sabi niya sa akin, pagdating ng panahon yung manok mo magiging matibay dahil sa linyada na yan, sa 2 na binigay niya sa akin. Kaya tinutuloy-tuloy ko yung aking McLean hanggang ngayon. Nag-breeding ako ng tiyahin doon sa kanyang pamangkin. Bali yung tiyahin niya kapatid nung nanay, yung kapatid nung yung tawag dito, bali may 2 akong inahin na McLean na tinira. Nagkaanak siya ng lalaki, tapos yung anak na lalaki binalik ko doon sa tita niya. Naglabas po siya ng spankle, yung tinatawag na lasak. Isang piraso lang talaga. Kaya sabi ko, binalikan ko yung record ko, binalikan ko sa notebook ko. Kahit yung mga 2019 nandun pa rin yung aking notebook. Tapos may mga nakakausap ako na tao, sabi nila ganyan talaga pag deeply inbred na, naglalabas na siya ng lasak. Kaya tinabi ko, isang piraso lang talaga siya. Ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko naman sa nanay niya. Kahit na medyo ang nila ay parang back to mother na, titingnan ko pa rin kung anong magiging resulta. Para maparami ko sila na lasak. Tataka kayo, sa susunod na taon may lalabas ako na ilan na lasak na. Yun. Pero McLean po siya. Talagang McLean siya. Talagang ako'y nag-focus sa breeding ko. Ako mismo ang nagbe-breed, ako mismo ang nag-marking na itlog, ako yung nag-marking ng sisiw, ako yung naglalagay sa incubator, ako yung nag-hatch, ako yung nagpapakain. Hanggang sa paglaki nila, ako yung nagtatali, ako yung nag-harvest. Katulong ko lang yung tatay ko. Pag halimbawa ay duty ako sa panggabi, pahapon ng duty ko, siya yung nagpapakain sa hapon, sa umaga ako. Tapos pag halimbawa naman ako yung pang umaga, ako nagpapakain sa umaga, siya pa rin sa hapon. Yun. Tapos pag may mga kinokondisyon ako na manok, madaling araw po ako nagpapailaw. Maaga tayong magising. Medyo talagang yung buhay ng pagmamanok kailangan sacrifice ka din para sa kanila, para bigyan ka rin nila ng maayos na resulta. Yun. Medyo talagang sasabihin ko, medyo yung gastos medyo malaki. Lalo ngayon, ako po ay nagpapagawa ng bahay. Ipapakita ko sa inyo yung aking pinapatayo na konting yung aking maliit na bahay. Hindi kalakihan, pero at least sarili natin sa bunga ng ating pagsisikap. Yan, hindi naman tayo asin sa bungero talaga, ano lang tayo sa breeding. Happy tayo, may manok dyan, may sisiw, may nakakabenta tayo kahit paano. Pupunta tayo sa bungan, may dala lang tayong konting budget. Pupunta lang ako sa bungan pag ako may panlamang manok. Hindi yung laging akong nandun tuwing Sabado, Linggo. Papakita ko po sa inyo yung aking munting bahay. Sana ma-enjoy nyo yung panonood. Yan, ilalagay ko po sa kasunod na video na to. Yan, ito na yun mga idol, yung aking pinapatay bahay.
boss, oh. Ito yung napagawa nating ano. Ito yung ating bunga ng ating ano, pinaghirapan, oh. Sa malayong lugar. Medyo mahaba pala rin. Bubungan. Yan. Tapos ano na po ay concrete gutter na ang ginawa. Tapos, yan, oh. Square box po ang style, square box. Ito po yung bubunga niya, oh. Ang haba. Malaki, medyo malaki palang kwarto. Dalawang malaki saka isang medyo maliit. Yan. Mga electrical, tayo na ang gumawa niyan. Yan. Sa atin na yan. Para makatipid-tipid tayo. Boss, ano masasabi mo, boss? Nabisita sa atin yung project manager, ayan sa baba. Yan, firewall. Ano, boss? Ayos? May bisita, project manager. May bisita sa ano natin. Sakto lang yan. Doon ka mag-shower ah, kantunay na. Sakto lang yan. May lababo doon sa bahay ah. Pakitabin na yun ah. May ano po, project manager, may bisita. Sa ating napagawang ano. Bahay. Boss, ano masasabi mo, boss? Kwarto man ding maliit yan. Pag-aunay, pahaba? Oo. Atambakan niya, no? Yan ang atambakan man din, no? Sa laking panunay, aquain. Ibabaw. Lapit na po. May bisita tayo. Manager. Project manager. Ano, boss? Masasabi mo, boss? Ayos? Nag-audit. Nag-audit ka? Nag-audit daw. Mga idol, oh, yan. Ako na rin ang nag-ano yan. Nag-aabang ng electrical. Yan. Abang ng electrical. Yan ay sa emergency light. Require ng ano, bombero yan, oh. Emergency light daw. Tapos mga switch. Nilagay na natin. Switch. Mga abang na switch yan. Yan. Meron din doon sa aircon daw yun. Request si madam. Nakalay na, saksakan. Sa aircon. Aray sa switch ay.
Yung sa mga outlet, wala pa. Abangan pa. Tapos magtambak. Ano boss? Ano masasabi mo? Ayos? Ano boss? Ayos ang ano? Ilang ano pa yan? Hindi ko alam. So, ilang ano pa yan. Mabubunga na yan. Malapit na. Yan o. Pantay niya na. Ay, may makapal pa. Pero po tamba ka na eh. Kanar na. 2 kwarto. Marami pa tayong ano. Ha? Yan ang kwarto mo dyan. Maliit lang. Mababa lang. Tambakan nga niya agad yan. May balkon. May bisita tayo. Oo. Kasi pa ba yun? Dami pa niya na. Nakasako. Boss. Ano masasabi mo boss? May bisita tayo sa ano. Project manager. Wala ka ng Taiwan. Kailangan Meron? ko ba? Meron na yun ay. Kalit na agalag yan. Yun ay kanopi na lang. Ano nga sabi mo ano? Nilagay sa likod? Yun ay concrete gutter. Yun na. May bisita tayo. Nagtatanong. Oh. Natanong na ni boss kung ano daw tawag doon. Concrete gutter yun. Sa labad doon na sa likod yun? Makita ko. Tingnan ko. Abidyohin ko. Mga boss, ito yung napagawa nating ano. Ito yung ating bunga ng ating ano, pinaghirapan sa malayong lugar. Medyo mahaba pala rin, bubungan. Yan. Tapos ano na po ay concrete gutter na ang ginawa. Tapos yan square box po ang style, square box. Ito po yung bubunga niya, ang haba. Medyo malaki palang kwarto. 2 malaki saka isang medyo maliit. Yan. Mga electrical, tayo na ang gumawa niyan. Yan. Sa atin na yan. Para makatipid-tipid tayo. Boss, ano masasabi mo boss? Nabisita sa atin yung project manager ayan sa baba. Yan, firewall. Ano boss? Ayos? Yan mga idol, napanood nyo na yung aking pinapatay. Diyan po tayo nakapokus ngayon. Kasama yung, kaya hindi tayo masyado makapag-update. Dahil sa umaga, medyo busy tayo, nag-iintindi tayo ng ating mga alagang manok. Pagtapos natin mag-intindi, dyan tayo nakapokus sa bahay dahil ako rin po yung nag-electrician sa bahay, ako yung nag-plumbing, tapos tumutulong, nag-help po na kami sa aking pinapatay yung bahay. Yan. At least maka-less tayo ng gastos kasi kaya din naman natin yung trabaho na yun. Dahil ako po ay isang technician, so nakaka-relate tayo sa pagiging electrician, sa plumbing, nakaka-relate din po tayo. Sa aircon ano din po, ang talagang main source ng pinagkakita ko is ako po ay aircon technician. Yan po yung aking source of income, pagiging technician po. Yung aking pagiging breeder, talaga ako is in backyard lang po ako. Hindi ako malaking manukan. Yung konti lang yung nakatali ko, o ilan-ilan lang. Tapos yung pinapaikot-ikot ko lang kung nakakabenta ko, yung binibili ko ng pakain. Ganoon lang yung aking sistema sa pag-aalaga ng manok. At the same time, pangarap din natin na pagdating ng panahon, lumaki tayo. Ang pinaka-idol ko na farm sa lahat kay Sir Art Lopez. Nakita ko yung farm niya malinis, tapos may dragon fruit sa gitna, parang yung kanyang double source. Yun yung ina-idolize ko na soon sana yung aking munting manukan, ganun yung maging hitsura. Idol ko yan. Tapos isa sa mga idol ko na farm ay si Red Gun Farm. Syempre ang linis ng farm niya, kita ko.
Talagang, pero yung pinaka-idol ko sa pinakamagandang view ng farm, si Art Lopez. Yan. Shoutout sa iyo, Sir Art. Sana mapanood mo itong aking mixing vlog. Yun, salamat po sa inyong panonood at isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. And keep safe everyone and God bless you po.